ano ang na-expect ng, anong pagkakaiba nitong pelikula sa play? Okay. So, maganda, no? Ang ganda ng tanong. Actually, from the very start, yun na nga, from the very start, this project was intended for a movie talaga. So, yun po yung sinabi ko kay Sir Benji, pinitch ko sa kanya, eto po talaga ay pelikula. Pero sabi ko nga kay Sir, Sir, why don't we do it in a play muna? Kasi parang hitting two birds in one stone. At the same time, para ma-rehearse na rin, ma-memorize yung lines doon sa movie. Kasi akala mo lang simple yung movie, no? Pero napakahirap po kasi talaga nito. Kailangan kasi, una at higit sa lahat, memorize ng bida yung lines. 1 hour and 35 minutes po yung itinakbo ng film. Tapos, one character siya. So, hindi madali na sauluhin yung ganong kahabang lines tapos isushoot agad natin sa film. Siguro baka magkamali, di ba? At hindi lang po yung actor, hindi lang po yung main actor ang kailangan mag-memorize, pati po yung cinematographer. Kasi can you imagine, kahit perfect nung actor, yung lines niya all throughout, how about the cinematographer? Paano kung sa kanya magkamali? So, sabi ko talaga kay Sir Benji, kay Engineer Benji, Sir, gawin po muna natin itong play para at least by the time na i-shoot natin, well-equipped na yung actor tsaka yung cinematographer natin. So, ganun po yung naging pagkakaiba nito. Yun nga lamang, sa play kasi, syempre, kailangan malaki yung galaw, malaki yung kilos, kasi sabi ko nga, pati yung nanonood dun sa kaduluduluhan ng Chatrino, syempre bayad yun. So hindi ka lang magpe-perform para dun sa nasa harap. So napakagaling ni Paolo na sinabi ko lang na sa film version, kailangan pang film yung acting. So microscopic yan, yung nuances halata pag nag-e-effort ka sa voice, etc. So grabe, napakagaling ni Paolo sa parehas, no? Sa parehas na medium, sa play at saka sa film version. Kumbaga sabi, parang ang hirap makahanap ng artista na kakayanin yung ganung pelikula kasi wala po siyang cut eh. Actually, hindi lang po siya modesty aside, no, hindi po sa pagyayabang, hindi lang po siya one character film. One character, aside from being one character film, one sequence din po siya, one plot, one long take. Marami po yung sa listahan natin. So, one setting, one location, one conflict. Halos puro one. Pag sama-samahin niyo po yung uniqueness na yon into one film, nandito po siya lahat. So, sobrang thankful po ako kay Paolo at kay Sir kasi parang dream come true ko po bilang writer-director na naisa katuparan po siya. Maraming salamat po. Okay, thank you, Direk. Archie. Tanong ko kay Paolo, nung pinanood namin yung play sa Chatrino, nasustain mo ang interest namin from start to finish. Napakahirap gawin para sa isang aktor na masustain ang audience niya from start to finish, na walang boring actor, ano? Sa palagay mo dito sa pelikula, kaya din ang gagawa mo? Yes, oo naman. Yung atake naman ng film and theater, though magkaiba sila in terms of size and intensity, andun pa rin yung technique, andun pa rin yung nuances, andun pa rin yung transitions, you know. So, regardless of kung teatro ba yan or pelikula, I think naman na na-execute namin nila direct Dante yung dapat ma-execute. Thank you. Ang tanong ko naman ay kay Direk at saka kay Engineer. Ito ata yung more or less pagbabalik ng mauso na ang isang play ay
gagawing movie. Sa palagay mo, magsaset ito ng trend sa Philippine cinema? Ako muna sa sige po, ako po muna. Napakaganda ng tanong mo, Sir Archie, no? Kasi matagal na ito eh, no? So kung looking back at the history of film, no? So from film per se, kasi ngayon, di ba, digital, no? So, honestly, ang dami, nung film pa ang ginagamit, di ba? Ang kaya lang kasing i-sustain ng long shot noon, ang long take ay 20 minutes. So may mga gumawa niyan sa Mexico, sa Spain, yung Irreversible, diba? Series of 5 long takes. Kasi film yun eh. Pero nung nagkaroon na ng transition from film to digital, ayan na. So, hindi lang Pilipinas, buong mundo nag-uunahan, tama ka Archie, nag-uunahan sila sino kaya yung gagawa ng long take, tapos one shot in 1.5 or more, di ba? Parang ganyan. So, pero, eto, here comes the play. Tama ka, no? So, ang dami kasing mga pieces na magaganda na pwedeng i-convert into movies. But then again, hindi, Archie, to answer that, hindi kasi lahat ng materyales sa play pwedeng gawin. Yes, opo. So, meron kasing pang-play lang talaga. Ang daming magandang play, pero siguro ang hirap gawin siya nung i-convert into film. So lucky enough na itong 8,000 piso kasi, non-filmic kasi siya. Tapos yun nga po, so for clarification lang dun sa medyo, kasi dun sa play, di ba, ang haba daw nung paliligo, for example. Pero nung naunawaan nila na, nangyari lang pala kasi talaga siya ng 1 hour and 35 minutes noong nung June 20, 2007. So, nung na-realize nila yun, okay, ang galing. Kasi, kumbaga, ang hirap gumawa ng istorya na non-filmic, happened in 1 hour and 40 minutes or less, na tama ka yung hindi mabobore. Diba? So, challenging yon sa mga writers. Kasi I know for sure, naghahalongkat na ngayon ng mga play na pwedeng gawing movie. Tama. Ang ganda ng tanong mo. So, pwedeng ito yung maging pasimula or panimula sa mga ganyan. Salamat. Okay, engineer, masasabi niyo? Yung tanong mo kung mag-trend siya from stage play to movie. Siguro. Kasi unang-una medyo less ang budget natin kasi from stage play to movie. So, hindi na masyado magastos. So, para sa akin, advantage naman sa amin as producer. Tanong ko lang, engineer, kasi iba yung teatro at saka iba yung movie. May additional TF ba dito si Paolo? Of course, siyempre. Kasi iba yung movie, iba yung stage play.